Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan Actually, ilang araw na yung nakaraan yung tungkol dito. Yung influencer daw na si Mika Nick daw, 'di ba, sinaktan daw ng nobyo niya. So nag-spark ito ng debate online. So talakayin nga natin 'to, men. Kasi most of you, 'di ba, may mga asawa na kayo, lalo na yung mga tita diyan or yung mga nagsisimula pa lang na na pumasok sa relationship, no? Tingnan nga natin 'to, mga men. Ano ba yung ah, issue na tungkol dito? Medyo iaano ko lang kasi baka mamaya ma-YouTube tayo eh. I-cover ko muna. Baka may violence eh. Sa viral na video ng influencer na si Mika Nick daw, makikita ang CCTV footage ng pagtatalo niya at ng nobyo. Humarang sa pinto si Mika pero bigla siya nitong hinila at saka sinampal. Kukoveran ko lang, bawal eh. Sa isa pang video, makikita ang agawan nila sa isang cellphone. Nauwi yan sa tila pagbalibag ng kanyang boyfriend para lang maagaw ang cellphone. Ayon kay Mika, isang araw lang ito matapos nilang ipagdiwang ang kanilang anniversary. Chat-chat siya sa Messenger. Meron ako nakita na girl, bakit siya ang nasa number 1 sa Messenger. Ang dami niya muna sinabi. Alam ko. Yan, mga lalaki kasi. Mga walang hiya talaga yung mga lalaki, no? Yan, problema nyo kasi hindi kayo makontento eh. Mga walang hiya talaga yung mga lalaki, no? Wala nang alam gawin kundi ganyan. Kakahiya kayo? Nahuli. Ang ano daw, 'di ba, 10 utos daw. May 10 utos daw eh. Pero ang totoo daw yun, 12 daw yun. Ang ika-11 na utos daw, huwag ka magpapahuli. Ang ika-12 daw na utos, kapag ka nahuli ka daw, huwag ka daw aamin. Una, pagka parang feeling ko may mali yung kilos niya, ano na, iba na. Sabi ko sa kanya, bakit aalis ka? Saan pupunta? Bigla na siyang aggressive. Bago nito, may mga tangka na umanong pananakit ang nobyo ayon. Wait lang ha, wait lang. Hindi, kasi alam nyo yung reason. Sana, pag-usapan nyo din ang reason. Ano ba yung dahilan bakit nakakagawa ng ganyan ang lalaki? Diba? Ako, para sa akin, sa panig ng mga lalaki, ha? Ewan ko, sige, mag-argument kayo sa akin, mga babae. Mag-argument kayo sa akin. Healthy discussion ito, ha? Hindi ko sinasabing tama itong sasabihin ko. At yung mga lalaki din, baka kung sakaling tutol din kayo, gusto kong maano din. Minsan, hindi naman dahil trip lang na manloko ng lalaki eh. Sa totoo lang. Ano ko, meron siguro, no? May bawi eh. Meron siguro na yung talagang babaero talaga, yung trip lang talagang manloko. Pero, meron din naman na, may reason kung bakit. Hindi ko sinasabing tama, ha? Wait lang, ha? Baka mamaya, gina-justify mo ba yung panlolokong ginawa ng lalaki? Hindi. 'Di ba? Pero, maaaring may reason naman kasi kung bakit gano'n na, alam mo yun, sometimes, no, ikaw naghahanap ka rin ng baka naman kasi kayo mga babae, mga walang hiya kayo. Joke lang. Hindi kayo mga babae kasi minsan, lalo na yung mga babae nagtatrabaho, no? 'Di ba? Dati nung araw ang uso ang babae talaga naka-design yan para sa bahay lang, mag-aalaga ng anak. Tapos sa lalaki magtatrabaho. Pero sa panahon kasi ngayon, lalo na sa hirap ng buhay, obligado na mag-work din ang babae, pati ang lalaki. Tama? Sometimes kasi, may nangyayari na
ang lalaki ay, kunyari sa trabaho niya, no? Nagkakaroon siya ng problema doon. 'Di ba? Tapos, pag uwi niya ng bahay, alam mo yung wala kayong interest makinig sa pinagdadaanan ng lalaki. Actually, hindi lang sa lalaki ito eh. Pwede rin sa babae din naman, di ba? Halimbawa, ikaw may pinagdadaanan, ikaw ate, na nakikinig sa akin, may pinagdadaanan ka sa labas. Tapos, pag uwi mo, magkikwento ka ng, alam mo ba, sa trabaho namin, Diyos ko. Tapos yung kukwentuhan mo, walang interest makinig. Kasi sa totoo lang, ano yun eh, malaking part ng relationship yung marunong ka makinig eh. Sometimes doon nagsisimula yun eh. Kung walang kwenta yung kasama mo sa bahay na hindi man lang nakikinig, na minsan ikaw ay nababaliw na tapos hindi ka man lang, tapos walang pakialam, nagagalit pa pag kinikwento mo yung problema. Di ba? Tanungin yung sarili nyo, ganun ba kayo bilang partner? Yung pagka may nagkikwento sa inyo yung partner nyo, parang wala kayong pake. Kaway-kaway sa mga guilty dyan. Ano yun? Kung tutuusin, walang kwenta yun, di ba? Pero yun ang kadalasan na magiging part eh. So, ang tendency nun, pag hindi marunong makinig yung partner mo sa'yo, kasi ang pag-aasawa, hindi lang naman yan sa labing-labing lang eh. Lahat ng lahat ng nangyayari. Kasi one na kayo eh, isa na kayo. Pag nagsama na kayo, kahit pa sabihin mo hindi kayo kasal o nag-live-in kayo, iisa na kayo niyan eh. Iisa na kayo niyan. Kung ano yung problema ng isa, problema mo na rin. Kung ano yung kung kayo magkakanya-kanya. Siyempre, ang tendency niyan, may iba siguro nakakausap hindi, at pag may kinakausap na iba, hindi naman agad kasi nangangahulugan na yun ay kalaguyo niya na. Pero I do admit sometimes, doon nag-i-start yun. Totoo naman, na doon yung nag-share siya ng problema. Doon na nag-i-start yun eh. Pero ang problema mo bilang babae ka, ikaw rin ang may kasalanan kung ba't nagkakaganon yung asawa mo or yung boyfriend mo. Kasi sometimes, huwag kayong magagalit sa akin mga babae. Sorry ha. Sometimes mga makasarili kayo eh. Sa totoo lang. Ang gusto nyo, kayo lagi ang binibaby. Kayo lagi yung iniintindi. Diba? Yan ang sakit ng mga babae. Diba? Tama ba ako mga lalaki? Yan ang sakit ng mga babae eh. Kayo lagi ang binibaby. Kayo lagi iniintindi. Kayo lagi ang kailangan lahat ng problema nyo ay asikasuhin, di ba? Pero kayo, sometimes wala kayong pakimin eh. Hindi ko naman sinasabing lahat kayo, ganun pero kadalasan, di ba? I'm so sure mag-survey tayo, yung mga nambabae diyan. Estimate ko bagamat wala naman akong data, pero estimate ko siguro nasa 70% yun ang dahilan eh. Walang pakialam ang partner eh. Na yung attention nakukuha nila sa iba. At nag-i-start yun, wala namang romantic doon eh. Sa umpisa. Nagkakadevelopan lang sa iba kasi nga parang pinapabayaan nung partner mo sa bahay. Di ba men? Kaya importante talaga dyan sa matutong makinig sa isa't isa. Hindi lang sinasabi ko na sa mga babae lang, pati di sa lalaki din, ganun din. Kung kayo ay nakaranas din na pinagtaksilan din kayo ng asawa yung babae, baka yun din ang pagkukulang nyo rin eh. Diba? Yun lang. Pagpatuloy nga natin. Yun kay Mika, pero hindi itinutuloy ng lalaki. Hindi ko na lang rin namalayan sa sarili ko na na-tolerate ko yung ganong relationship. Tsaka isa pa ito, wait lang. Yung mga babae, yung bunganga nyo, kontrolin nyo rin minsan. Kasi alam nyo ang problema sa inyo.
Sinisi ng sinisi. Oy, huwag kayo magagalit, nagkukwentuhan lang tayo ha. Ang problema minsan sa inyo, parang lagi kayo nakasalalay dun sa dun sa part na babae ako, hindi ako dapat patulan, hindi dapat ako saktan, 'di ba? Hindi dapat ako saktan. Kaya ang tendency nyo, grabe kayo minsan manigaw. Grabe kayo minsan mang-away. Dahil malakas ang loob nyo na alam nyo na hindi kayo papatulan. 'Di ba? Kailangan nyong maintindihan na minsan may breaking point din ang pasensya ng lalaki. Hindi ko sinasabing tama na tama na ikaw ay gulpihin. Pero dapat alam mo sa sarili mo na baka mamaya sumusobra na ako. Bigla akong bigwasan nito. Sa kakadaldal ko. 'Di ba? Dapat cautious din kayo sa mga binibitawan yung salita eh. Ang masakit niyan pag naramdaman nyo na mahal kayo ng lalaki, minsan umaabuso kayo eh, sa totoo lang. Abusado kayo eh. Dahil alam nyo na may batas na bawal kayong patulan, 'di ba? O kahit na hindi na sa batas, by nature talaga hindi kayo talaga pinapatulan dapat eh. At naman, kung meron kayong pribilehiyo na ganon, abay, kahit pa paano naman, magbigay naman kayo ng konting preno. Huwag nyo naman sagad-sagarin. Pero tutol pa rin ako, nasaktan kayo ha. Hindi ko sinasabi na tama lang kayong saktan dahil mabunganga kayo. Pero sometimes, minsan ang workload ng mga lalaki, yung pressure, sobrang bigat na yung tapos biglang ngangangaw pa kayo. Na for example, sa bahay, sa bahay, nakakalat na naman. Naalala ko yung nanay ko, ganyan nanay ko sa tatay ko nun eh. Naalala ko, kasi nung araw naglalaro ko ng PlayStation sa sala, Ang tatay ko minsan, negosyante kasi yung tatay ko syempre maraming pressure yun sa utak, di ba? Tapos uwi ng bahay yon, tapos mag-iisip yon, nag-iisip lang siya, tapos ang nagawa lang ng tatay ko ay, for example, may baso kasi dun sa parang center table. Alam mo yun, yung parang umiinom ang tatay ko ng juice something, tapos pag na-spill, alam mo yung magbubunga nga na agad. Na, hindi mo iniingatan yung Tapos yung maraming pabuntot pa, na yung minsan tatanungin lang ng tatay ko yung nanay ko, sorry mami ha. Kasi kadalasan ito yung nakikita kong problema eh. Yung marami pang pabuntot, yung tatanungin ng tatay ko, saan tayo pupunta sa, alimbawa may bakasyon, saan tayo pupunta sa, gusto mo ba pupunta tayong Pampanga? Pwede namang sagutin na, kasi taga Pampanga ang tatay ko, Arayat eh. Taga doon ang tatay ko eh. Pwede namang sagutin na, wag na muna, magsolong pamilya na muna tayo. Pwede namang sagutin ganun eh. Pero pwede niya namang itangge. Tinatanong siya eh. Punta tayong Pampanga? Biglang sasabihin ng nanay ko, Pampanga na naman, sa pamilya mo na naman. Tapos, alam mo yung daming pabuntot. Pwede niya naman sabihin na, ayoko munang Pampanga, dun muna tayo sa Tagaytay. Tayo lang muna ng mga bata. Di ba? Tapos! Hindi ang dami pang pabuntot pa. Alam mo yun? Ganun ba kayo mga babae? Tapos, halimbawa, bini-verify, sa nakalagay yung resibo. Yung naalala ko ito, sa loob ng opisina ng tatay ko kasi, merong parang resibo. Pag may transaction, di ba, pag may mga wholesale, yung resibo nandun sa ilalim na drawer. Tatanungin ng tatay ko, na, saan nga nakalagay yung for wholesale natin na resibo? Pwede naman sabihin na dun sa pangalawang drawer. Alam mo yung may pang-away, pang-halo. Ano ba, hindi ka nakikinig? Kanina ko pa sinabi sa'yo nandiyan. Dapat alam mo na yan. Dapat hindi mo na tinatanong sa akin yan. Sira ulo talaga yung mga babae minsan eh.
Na kung ano lang yung tinanong, yun lang sagutin. Hindi naman mamamatay pagka inulit yung tanong. Alam mo yun, tatanungin, paulit-ulit ang tanong mo kasi lumilipad ang isip mo pag sinasabi sa'yo. Pwede namang sabihin na andyan sa pangalawang drawer. Tapos, walang away, di ba? Hindi ko maintindihan. Minsan, lahat ng babae yata may topak. Galit na kayo sa akin? Na nakatagal din ako. Hindi mo naman kasi agad Siyempre sa umpisa, parang lahat. Siyempre, kwento niya yan, di ba? Siya yung, siya yung aping-api dyan, di ba? Pag sa ibang tao na nagkwento yan, siya na yung biktima, di ba? Kahit medyo may betchy na yung kwento. May mga dagdag bawas na. Naman maganda eh. Lahat may kilig pa, lahat maayos pa. So kailangan dapat una pa lang, pag may sign na ng abusive behavior, talagang umano ka na. Pero medyo agree ako doon. Yung pag may sign na, kumbaga may trailer ka na, sino ba yung yung celebrity din yun eh, na nasa kotse sila, binugbog siya. Sino ba yun? DJ yata yung DJ yun eh. Pag ganun talaga, yung bubugbugin ka, may ganun naman talaga. To be fair naman sa inyong mga babae. May mga ganun lalaki talaga na yung talagang hobby na yung mambugbog. Pag mga ganun, dapat mag-isip-isip na kayo, no? Hanggat wala pa kayong anak, 'di ba? Mag-isip-isip na kayo. Hindi maganda, lalo na pagka alam niyo gumagamit ng drugs. Hindi, pwede naman kasi kayo ang maging dahilan ng may ganun eh. Halimbawa, addict yung lalaki tapos nakilala ka, ikaw yung babae, nakilala ka, no? Dahil sa'yo magbabago siya. Okay kung ganun. Pero kung addict yung lalaki at hindi nagbabago, gawa mo na ng paraan yan. Bigyan mo na ng ultimatum yan. Ha? Kasi pag yan ay lulong sa droga, wala nang sasantuhin yan. Wala nang asawa, anak yan. Merong nga sanggol nga, di ba? Kinok eh. Anak niya yun, ha? Dahil nagda-drugs. Di ba? Dapat gawan mo rin ng ultimatum yan. Magparehab ka o gumawa ka ng paraan na magbago ka. Kung hindi tayo para sa isa't isa. Tibayan nyo rin kasi ang loob nyo minsan. Exit ka na. Ipinakita namin sa Gabriela Party List ang mga video. Sa unang tingin ng grupo, paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children ang nangyari. Sa ilalim nito, maaaring panagutin ang sino mang tao kapag nagkaroon ng physical, sexual, psychological o economic abuse laban sa kasalukuyan o dating kasintahang babae o anak nito. Sa case niya ay hindi inaabot, halimbawa yung kanina konti lang, no? Pero may dinudulot talagang pinsala sa kanya yun eh. Tapos talaga yung impact nun talagang yung buong pagkatao mismo ng tao yung affected dyan. Kapag napatunayang may sala, maaaring maharap sa 1 buwang hanggang 20 taong pagkakakulong at multang mula 100,000 hanggang 300,000 pesos, depende sa uri ng pananakit. Hiwalayan mo na lang, di ba? Kesa yung ganyan. Kaya hindi ko naman sinasabi na puro kasalanan ng babae. Pero sometimes naiintindihan nyo rin ang pangangailangan ng isa't isa. Hindi lang sarili. Pag naramdaman mong mahal na mahal ka ng partner mo, whether babae or lalaki ka, huwag mo naman abusuhin. Diba? At hanggat maaari, iwasan yung maging bastos. Hindi bastos na yung manya ka, hindi ganon. Yung bastos kausap, iwasan yun. Doon nagsisimula ang lahat eh. Yung kung ano yung tanong, sagutin. Huwag nang kung anong pabuntot pa na sinasabi. Doon nagsisimula ang away, yung pabuntot eh. Tatawin.
Ano ang gusto mong dinner? Nasabi ko na sa'yo kanina, bingi ka, hindi ka lang nakikinig. Kasi lumilipad na isip mo. Hindi na sabihin na, yung sinabi ko kanina, magtutuyo. O, tapos. Hindi yung kailangan, ang dami pang unnecessary na sinasabi. Anyway, yan lang pong pag-uusapan natin yung hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.